Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. All systems go na ang Senado para sa darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Nailabas na rin ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order ngayong araw. May detalye si Angela Baban. Angela. Naomi, nagsagawa ng pag-iinspeksyon si Senate President Sherwin Gatchalian sa Senado kaninang umaga, kasama si Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bandug Jr. para tiyakin ang kaayusan ng paglilitis sa Lunes. Nakaayos na ang plenary hall para sa impeachment trial. Sa harap ng rostrum, uupo ang senator judges habang nasa gitna naman ng witness stand. Nasa kaliwang bahagi ng ang depensa at sa kanan naman ang prosekusyon. Kinumpirma rin ni Gatchalian na nananatiling 24 ang upuang nakahanda para sa mga senator judges. Sa kabila ito ng pagkasuspindi ni Senator Jingo Estrada at sa patuloy na paghahanap sa puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Habang nasa 150 naman ang public guests napapayagang makapasok sa Senado para manood. Pero ito ay first come, first serve basis gamit ang Visitor Management System o VMS. Samantala, inilabas na rin ngayong araw ang pre-trial order na naglalaman ng stipulation of facts, mga minarkahang exhibits at iba pang detalye ng paglilitis. Makikita sa listahan na nasa 57 witnesses para sa prosecution, habang 45 naman para sa depensa. Gayunpaman, kapwa may reservation ng dalawang kampo para sa iba pang mga testigo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Naomi. Maraming salamat, Angela Baban. Nananatili pa ring mabigat ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito sa EDSA kahit ginawa ng 2 lanes sa bahagi ng EDSA Ortigas patungong EDSA White Plains matapos lagyan ng concrete barriers ng MMDA. Alamin natin ang update doon mula kay JM Pineda. JM. Yes, Naomi, pasado alauna nga kanina nang makita natin na ginagawa ng 2 lanes ng kalsada sa bahagi ng EDSA White Plains. Matapos ng sakupin ito ng mga grupong nagsasagawa ng programa dito sa lugar. Isa-isang inililipat ang mga tauhan ng MMDA ang mga concrete barriers na harang sa EDSA bus carousel para magamit rin ito ng iba pang motorista. Bumper to bumper ang daloy ng trapiko sa lugar dahil parado ng mga tao ang bahagi ng People Power Monument. Ang ilan sa mga sasakyan at service na bus ay nakapalandra na rin sa EDSA na siyang nagdudulot rin ng congestion ng mga sasakyan. Masigit na rin ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA White Plains. Ito yung mga sasakyan na papunta namang Pasig, Makati at Pasay. May mga tao na rin kasi sa kalsada na parte ng miyembro ng grupo at nagsasagawa rin ng programa sa People Power Monument. Hindi naman natinag itong mga ralista kahit pa bumuhos ang ulan dito sa EDSA. Sa ngayon, Naomi, ay nagpapatuloy itong programa nila at itong bahagi nga ng White Plains, yung patungo dun sa dulo, ay simula People Power Monument hanggang doon sa dulo, sa may gilid ng Campa Aguinaldo, ay nananatiling sarado dahil punong-puno pa rin ito ng mga tao at ng mga pulis. Pero sa ngayon ay kontrolado ito ng mga otoridad dahil may mga nakabantay na rin mga miyembro ng PNP at ilang pang miyembro ng AFP. At yan muna latest dito sa EDSA. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Isinusulong sa Kamara ang panukalang pagbumulta ng hanggang 50 million pesos sa mga social media platform na hindi susunod sa Child Online Safety Standards. Nakasaad sa House Bill 9965 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang pagpapatupad ng age verification, parental controls at proteksyon laban sa mga mapanganib na content. Ipinagbabawal din ng social media sa mga bata 13 taong gulang pababa at maaaring patawan ng mas mabigat na parusa o ipasara ang mga platform na lalabag sa batas. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.